Magandang araw sa inyo mga kababata. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jomar. Medyo maselan kasi tong topic kaya pati yung lugar at pangalan ng mga kasali dito sa kwento ay iniba ko na. Nagsimula nga yung lahat nung naging agent ako sa isang BPO company sa bandang Taguig. Di pa uso yung work from home nun kaya araw-araw akong nag-o-onsite. Pabor naman sa akin dahil isa sa pinakaayoko yung nag-i-stay lang sa bahay. Naboboard ako. Mas gusto ko pang matraffic sa Cubao gabi-gabi kesa magstay sa bahay. Mas gusto ko din yung nakakasalamuha sa personal yung mga kapwa ko agents. At maging yung ibang tao na nasa ibang company na tenant din sa building kung nasaan yung office namin. Bali aaminin ko po na isa sa sakit ko nung mga panahon na yon ay yung pagiging mahilig ko sa babae. Wala akong pake kung taken na. Basta trip ko, talaga namang ginagawan ko ng paraan. Isang normal na gabi, as usual, maaga akong pumasok. Traffic kasi sa EDSA at kotse yung sasakyan na gamit ko. Di ako makakasingit tulad ng mga single na motor. 8 PM pa yung shift ko pero 7 pa lang andun na ako. Nakaugalian ko na kasi na tumambay sa merkato o yung food park na nakapwesto di kalayuan sa building namin. Tamang sightseeing ako doon sa mga chicks. Kasama ko yung tropa kong trainer na pangalanan na lang nating Mac. Tamang higop ako sa paborito kong brewed coffee nang may makakuha ng atensyon ko. Isa yung chick na malaki pop idol yung ganda. Napamura nga ako habang nakatanaw sa kanya na umupo sa kabilang table. Pre, target la ka na naman ha. Kantsaw sa akin ni Mac. Shish, ganda nung chick pare. San kayang company siya? Wika ko naman. Pre, di ko pala nasabi sa'yo. May mga newly hired agent sa atin at isa nga siya ron. Pero unahan na kita ha. She's already taken. Jowa niya yung tech support sa office dun sa 3rd floor. Yung Ian ba yun? Yung nakakasabay natin minsan sa smoking area na akala mo kung makapagsigarilyo wala nang bukas. Ian? Yung chubby na medyo nerd? Teka, paano mo pala nalaman? Huwag mo sabihing nag-first move ka na kagad sa chick ha? Sira, inintroduce kasi siya sa amin after nung final interview. Di ba nga tropa nung Ian yung TL nyo, si Ma'am Iya? Siyempre nabanggit niya. Siguro naisip niya na baka maligawan yung jowa ng tropa niya. Ayun. Ganon? Well, tama naman siya. Sa ganda niyan talagang sigurado hindi pwedeng walang aaligid Wika ko naman. Lumipas nga ang ilang minuto, nagsimula yung shift ko. Bago nga kami pumunta sa production, kinuha ng TL namin yung atensyon namin para i-introduce yung bagong agent sa team namin. Paglingon ko nga, nakita ko kagad yung chick na nakita namin sa food park. Sa isip-isip ko, shish, apakaswerte. Same line of work pa kami Long story short at fast forward, wala na nga akong pinalagpas na pagkakataon. Binakuran ko kagad yung chick na pangalanan na lang nating Jinri. Klinos ko talaga. As in, kapag napapansin ko na parang napapakunot yung noo niya habang nagko-calls, ako na mismo yung nag-a-approach sa kanya. Matik na kumbaga. Swerte pa dahil sa team namin, wala akong kakumpetensya. Puro nonchalant kasi yung mga kasama ko. Kaya nga si Mac lang na nasa kabilang department pa ang tropa ko sa company namin. Dumaan nga ang mga araw. Naging maayos naman ang lahat. Minsan nagkakasabay kami mag-break. Mas nakilala ko nga si Jinri at sa tingin ko, may tsansa nga ako sa kanya. Paano ko nasabi? Napag-alaman ko kasi na bago lang sila ni Ian. As in wala pang 1 taon. Nanligaw daw si Ian sa kanya ng matagal at sobrang porsigido. Ilang taon daw. Well, di naman ako masyadong nabigla. Siguro maski naman ako gagawin ko din yung lahat para mapasagot yung chick na ganito kaganda. Dahil nga sa mga ganong usapan namin ni Jinri, kaya napaisip ako na baka naaawa lang siya kay Ian kaya niya sinagot. Doon na nga ako mas nadagdagan ng lakas ng loob. Pero minsan nga nung nag-coffee break ako, pumunta ako sa common CR. Habang naghihilamos nga ako, nagulat na lang ako nang mag-amoy usok ng sigarilyo sa loob. Bawal manigarilyo doon, kaya medyo nagtaka ko. Paglingon ko sa likod ko, nagulat ako nang nandun pala si Ian. 2 lang kami nun. Hindi naman kami close pero nagulat ako nang i-approach niya ako. Bro,
kilala mo ba yung girlfriend ko? Si Jinri. Same company kayo eh. Wika niya. Nagulat ako ng konti. Napagtanto ko na kay Ian pala nanggagaling yung amoy. Hindi naman siya nagyoyosi nung mga oras na yon, pero sadya lang na ganun yung amoy niya dahil na din sa alam kong chain smoker siya. Jinri? Ayo bro, same team kami. Sagot ko na parang nagmamaang-maangan pa. Lumipas nga yung ilang minuto na si Jinri yung bukang bibig niya. Kinailangan ko pang gumawa ng palusot para lang makaiwas sa kanya. Fast forward uli, ilang beses pa kaming nagkasabay sa common CR ng building, tsaka sa smoking area. Wala siyang ibang bukang bibig kundi yung syota niya. Habang tumatagal nga, nagiging weirdo na yung mga choice of words niya. Kesyo ikakamatay niya pag iniwan siya ni Jinri at kung ano-ano pa. Nasabi kong weirdo paring RJ dahil unang-una hindi naman kami close. Tapos parang casual niya lang na binabanggit sa akin yung mga ganon. Habang nagsisigarilyo or pag nagkakasabay kami sa cafeteria. Pero binaliwala ko lahat yon. Focus ako sa goal ko. Lalo pa nga nung panahon na yon ay medyo extra close na kami ni Jinri. Paminsan-minsan nga napapasabay ko na siya sa kotse ko. Magkaiba kasi sila ng ship ni Ian. Kaya hindi sila nagkakasabay pag umuwi. Kahit out of way nga yung bahay nila sa Pasig, sinasabi ko sa kanya na doon talaga ako dumadaan para hindi din siya mahiya na sumabay sa akin. Lumipas ang ilang buwan, after ng ilang mini dates at mga gala sa malapit na mall sa amin, nasa point na ako na alam kong medyo hinug na yung ginagawa kong pagporma kay Jinri. At sigurado din ako na hindi lang ako nasa friend zone. Kasalukuyan siyang nagko-calls nun nang lapitan ko siya at bulungan. Jinri, I like you. Please give me a chance. Wika ko nang mahina sa tenga niya, sapat lang para marinig. Mabanggit ko lang po na isa sa estilo ko sa panliligaw ay yung paggamit sa element of surprise. Malaki yung tsansa, tsaka hindi ka na magkakaroon ng oras para kabahan at magdalawang isip. Napatigil nga siya nun, sabay na patingin sa akin. Ngumiti lang ako nun, sabay bumalik na ako sa area ko. Di ko na siya binigyan ng oras para sumagot. Sa isip ko ang kailangan ko na lang gawin ay maghintay. Lumipas nga ang buong shift namin na hindi ko siya nilalapitan. Umuwi akong mag-isa. At matapos nga ang ilang oras, nag-text si Jinri. Gusto din kita. Pero may boyfriend pa ako, alam mo yan. Napangiti ako kahit paano nung nabasa ko yon. Lumipas nga yung ilang araw, balik ako sa normal na pakikitungo ko kay Jinri. Tuloy pa din yung pagporma ko sa kanya. Mas dinoble ko pa nga yung effort ko. Hanggang sa dumating na nga yung isa sa pinakahihintay ko. Kasalukuyan akong nagko-coffee noon sa isang convenience store nang lapitan ako ni Mac. Bro, nabalitaan mo ba yung nagwala daw si Ian dun sa lobby kanina? Oh, bakit daw? Pumasok daw ng lasing kanina tas syempre hinold ng guard dahil amoy na amoy Tapos ayun nagwala, nagsisigaw dun kesyo may ibang lalaki daw yung syota niya. Matapos niya gawin yung lahat ginanon siya. Tas ayun nagmumumura pa nga dun Tas inassist na ng mga guard. Ewan ko kung saan dinala. Napatahimik nga ako nung marinig ko yung sinabi ni Mac. Medyo kinabahan ako ng konti sa isip-isip ko kasi baka may alam si Ian. Tapos magsumbong sa HR na maging dahilan pa para mawalan ako ng trabaho. Pero hindi naman yun yung nangyari. Lumipas kasi yung ilang araw, hindi na daw uli pumasok si Ian. Si Jinri naman, naging mas malapit kami. Pero pag sa production, napag-uusapan namin na hindi na muna kami mag-uusap masyado. Walang ibang nakakaalam sa kung anong meron kami ni Jinri. Kahit si Mac walang alam. Lumipas nga yung mga gabi. Akala ko lahat umaayon na sa kagustuhan ko. Hanggang sa habang nagsisiar ako, bigla na lang nangamoy sigarilyo yung paligid. Hindi naman ganun yung amoy nung pumasok ako. Kaya lumingon-lingon ako. Binuksan ko yung mga cubicle pero ni isa walang tao. Pero pagbalik nung tingin ko sa salamin, napaigtad ako nang makita ko si Ian na nasa likod ko.
Gulo-gulo yung buhok niya at yung mukha niya para bang ilang araw nang hindi natulog at naligo. Galit yung pagkakatitig nito mula sa salamin. Kaya agad akong tumalikod para humarap sa kanya, pero sa gulat ko, wala siya. Luminga-linga pa ako sa kabuuan ng CR pero walang kahit na sino yung nandun. Kamot ulo na lang ako. Inisip ko na baka namalikmata lang ako o dahil na din sa konsensya. Pero mali pala ako. Doon na kasi nagsimula yung mga mas malalang kababalaghan. Habang hinihintay ko kasi si Jinri sa parking ng isang mall, nang muli na naman akong makaamoy ng usok ng sigarilyo. Nagtaka ako nun. Hindi kasi ako naninigarilyo sa loob. Iniiwasan ko yun dahil ayokong nangangamoy yung loob ng kotse ko. Nag-spray ako ng perfume sa aircon para ako kahit paano mabawasan yung amoy ng usok. At ilang minuto pa nga dumating na si Jinri. Pagpasok niya sa loob, naamoy niya din yung amoy ng sigarilyo. Tinanong niya ako kung bakit ganun yung amoy. Alam niya kasing hindi ako naninigarilyo sa loob. Nagkibit balikat lang ako sabay sabi pang, Di ko nga alam eh. Nag-spray na ako ng perfume pero hindi pa din nawawala. Hindi na nga siya umimik. Binaba niya lang yung sunshade ng kotse sa passenger seat sabay pumwesto para magsalamin nang bigla na lang. Nagmamadali siyang tumingin sa back passenger seat na para bang may hinahanap. Bakit Jinri, ano yun? Tanong ko. May tao kaninang nakaupo dito sa likod ng kotse mo. Kitang-kita ko yung mukha niya. Parang namumutla na. Nakakatakot. Lumingon-lingon ako sa likod pero wala akong nakitang kahit na ano o kahit na sino. Tinignan ko siya nang nag-aalala, sabay patong ng kamay ko sa hita niya. Hinimas ko ito ng dahan-dahan sabay sabi pang, Kalma, baka namalikmata ka lang. Yumuko ito, huminga ng malalim. Sabay mahina at nanginginig na nagwika sa akin. Si Ian. Si Ian yung nakita ko. Nanlaki yung mata ko nung marinig ko yon. Naalala ko din yung nakita ko sa CR. Paanong makakapasok siya matapos ng pagwawala niya sa lobby nung nakaraan at imposible din na makapasok labas siya sa kotse ko nang di ko namamalayan. Inisip ko na lang na baka parehas kaming tinatabla ng konsensya. Pero paano ko maipapaliwanag yung tungkol sa amoy ng usok? Nawiwirdohan man sa pangyayari sa araw na yon, pinilit ko gumawa ng paraan para mawala yung parehas na iniisip namin ni Jinri. Inaya ko siya na mag-food trip sa Antipolo. Kako-rest day niya naman kinabukasan kaya pumayag din naman siya. Naging effective naman kahit paano. Na-relax kami. Kinabukasan nga, ako lang yung may pasok. Balik sa normal yung lahat. Pero habang nasa production ako noon at kasalukuyang nagko-calls, muli na namang nangamoy usok ng sigarilyo. Kinabahan na ako noon. Nilingon ko yung mga kasama ko at wala silang reaksyon. Kinalabit ko yung katabi ko. Sabay tanong, Bro, naamoy mo ba yon? Suminghot ito sabay sabing, Alin pre? Wala naman ah. napakunot na yung noo ko sa pagtataka. Sobrang tindi na nung amoy. Parang may halong nabubulok na nga na laman yung usok. Lumingon-lingon ako sa production. Pero ni isa walang may reaksyon. Wala akong nagawa kundi bumalik sa pagkakaupo. Nagtakip na lang ako ng panyo sa ilong sabay binalik ko sa ulo yung headset. Pero laking gulat ko nga nang bigla na lang may magsalita sa earpiece ng headset. Papatayin kita, Jomar. Isasama kita sa hukay. Napabuwal ako mula sa kinauupuan ko. Nabunot pa mula sa CPU ng computer yung headset. Sa sobrang hilakbot at kaba yung naramdaman ko kaya napasalampak ako sa sahig. Pinagtinginan ako ng mga kasama ko. Sabay tinanong kung okay lang ako. Di ako nakasagot. Nanginginig akong tumayo. Tagos kasi sa kaloob-looban ko yung sigaw na narinig ko. Pamilyar yung boses. Pero imposible. Pinilit ko bumalik sa normal nung mga oras na yon para makapagtrabaho. Pero di ko kinaya. Minabuti ko na lang na tunguhin yung TL namin na si Ma'am Iya para sana magpaalam na mag-out ako dahil masama yung pakiramdam ko. Pero laking pagtataka ko nang wala siya sa area niya. Nagtanong ako dun sa guard at di ko inaasahan yung naging sagot niya. Ay, umalis si Ma'am Iya. May tumawag kasi sa kanya yung kaibigan niya daw.
Yung Ian ba yun? Yung nagwala nung nakaraan sa lobby? Natagpuan daw na walang buhay sa apartment. Nangangamoy na daw, kaya yun, nagmamadali si Ma'am Iya. Nung marinig ko yon, halos mawalan ng lakas yung tuhod ko. Napahawak ako sa pader para lang di ako matumba. Kasabay nun, nag-ring yung cellphone ko. Nakita ko yung number. Si Jinri. Nagpaalam ako sa guard at lumabas nga ako saglit sa production. Tsaka ko sinagot yung cellphone ko. Hindi kita titigilan, Jomar. Bungad na salitang narinig ko sa kabilang linya. Sa sobrang gulat ko nga, naibato ko pa yung cellphone ko sa pader. Nagmamadaling lumabas yung guard. Kita niya kasi ako mula sa pwesto niya dahil naka-glass door yung production room namin. Shock pa ako dahil sa narinig ko nang lumapit sa akin yung guard. Pero imbis na tulungan niya ako, bigla na lang niya ako sinakal. Nagulat ako lalo pa nga nung tignan ko yung mukha ng guard at mukha ni Ian yung nakita ko. Hindi ako makasigaw. Wala akong nagawa kundi magpapapasag sa sahig. Napapikit na lang ako at maya-maya pa nga, bigla ko na lang narinig yung pagtawag sa pangalan ko. At pagmulat ko nga, si Kuyang guard na uli yung nasa harap ko. Hawak niya ako sa balikat. Sir, okay ka lang? Anong nangyari sa inyo? Hindi pa din ako nakasagot sa kanya. Kitang-kita ko yung pagtataka ng guard sa kinulos ko. Nanginginig pa din ako na nakasandal sa pader habang nakasalampak sa sahig ng pasilyo. Mabilis at malalim yung bawat paghinga ko. Umaagos yung pawis sa mukha at katawan ko. Lumipas ang ilang minuto bago ako nahimasmasan. Uminom ako ng tubig sa pantry. Pagtapos nun, nagdesisyon ako na mag-out na. Wala na akong pake kung mayari ako kinabukasan. Hindi din naman ako makakapagtrabaho ng maayos dahil sa mga naranasan ko. Minabuti kong dumiretso sa boarding house ni Jinri. Nang makarating nga ako, nagmamadali akong kumatok sa pinto. Ilang minuto pero walang sumagot. Maya-maya pa, lumabas yung nasa katabing pinto. Ay, kuya, walang tao dyan. Umalis kanina, may dalang mga bag. Napakunot yung noo ko. Matapos kong tanong yung ibang detalye sa pag-alis ni Jinri, bumalik na nga ako sa kotse ko. Sabay sinubukan kong buksan yung cellphone ko na binato ko kanina sa pader. Laking pasalamat ko na nga lang din dahil kahit may basag yung screen bumukas pa naman. Kinabahan ako. Sinubukan kong tawagan si Jinri. Sumagot naman ito pero nanginginig yung boses niya. Jomar, si Ian daw nagpakamatay. Ilang araw na raw yung katawan niya dun sa apartment niya. Halos nabubulok na. Pero ang mas kinakatakot ko, kahit patay na pala siya, ilang beses pa siyang nagpakita sa akin Galit siya sa akin. Hindi niya daw ako titigilan. Hindi ako nababaliw. Sana maniwala ka. Kailangan ko nang umalis at magpakalayo-layo. Baka kasi ako din yung sisihin ng pamilya niya sa pagkamatay niya Uuwi na lang ako sa probinsya namin. Mag-ingat ka palagi. Maraming salamat sa lahat. Ni hindi na nga ako nakatugon kay Jinri noong mga oras na yon. Napasandal na lang ako sa upuan ng kotse ko. Di ko na nga napigilan yung sarili ko, kundi napaiyak na nga ako. Matapos ang ilang sandali, di ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nagising ako, umaga na. Pupungas-pungas pa ako na umuwi sa bahay. Tulala pa din ako, kaya maghapon akong humiga sa kama at nagkulong sa kwarto. Lumipas ang ilang oras, bandang 5:00 ng hapon, pinilit kong tumayo. Sumagi sa isip ko na hindi pwedeng hindi ako pumasok, lalo pa nga't alam ko na hindi na uli papasok si Jinri. Baka may makahalata kung pati ako ay mawawala. Pumasok nga ako nung gabing yon. Mag-aalas 8 na ako nang dumating sa parking pero kinailangan ko pa ding magsigarilyo para lang medyo makalma. Nagsindi nga ako ng yosi kahit sa loob ng kotse ko. Humigop ako ng malalim at nang ibubuga ko na sana yung usok, napahawak na lang ako sa leeg ko nang tila biglang may sumakal sa leeg ko. Nagkakakawag ako sa loob. Kasabay nun, unti-unting nabuo yung isang imahe sa rearview mirror ko. May sumasakal sa akin mula sa passenger seat. Sobrang higpit ng puwersang umiipit sa leeg ko. Pero bago pa nga ako mawalan ng malay,
malinaw kong nakita yung muka ng taong sumasakal sa akin. Si Ian. Kulay gray na yung balat ng mukha niya at parang blanco na yung loob ng mata. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Si Ian yun. Nawalan nga ako ng malay. Nagising na lang ako na nasa klinik na ako ng isang mall. Katabi ko si Mac. Bro, kamusta? Buti naman nagkamalay ka na. Sinubukan kong magsalita pero nahirapan ako. Parang namamalat na paos na parang walang lumalabas na boses sa bibig ko. Inabutan ako ni Mac ng tubig. Huwag ka na muna magsalita bro, pahinga ka na muna. Kanina pala, buti nakita ka ng mga nagpapatrolyang mga gwardya sa parking. Kinatokan nila kasi nakita nga nilang natutulog ka sa loob. Tapos nung hindi ka tuminag at napansin nila na parang naghahabol ka ng hininga, minabuti na lang nila na basagin yung salamin para makuha ka nila. Tas ayun, dinala ka nga nila dito sa clinic. Tapos pumunta sila sa office natin. Nakita kasi nila yung ID mo kaya ayun, ako nga yung pumunta sa'yo dito. Nga pala pre, alam mo bang patay na pala si Ian? Napatingin ako kay Mac. Di pa din ako makapagsalita kaya nagpatuloy siya. Nabalitaan ko galing kay TL Iya. Uminom pala ng... Ang chismis nga, nalaman pala ni Ian na may ibang jowa si Jinri. Tapos tatlo-tatlo pa daw. May nahuli pa yata dun mismo sa boarding house eh. Kaya ganun na lang yung pagwawala ni Ian. Napatahimik na nga lang ako sa narinig ko kay Mac. At this point, linawin ko lang na hindi ako yung nahuli ni Ian sa boarding house ni Jinri. Nagkapatong-patong na yung iniisip ko nung mga oras na yon. Sinubukan kong itanong kay Jinri yung mga nalaman ko. Tinext ko siya pero walang sagot. Nung sinubukan kong tawagan yung number niya, cannot be reached na. Matapos nga yung gabing yon, hindi na din ako nakapasok. Hindi sa hindi ko gusto, pero hindi na kasi bumalik sa normal yung boses ko pagtapos ko mawala ng malay sa kotse. Nagpa-check up ako sa 3 iba-ibang espesyalista pero walang nakitang mali sa lalamunan ko. Doon ko na minabuti na lumapit sa isang albularyo. Siya din yung nagkumpirma nang hinala ko na may kaluluwa daw na galit sa akin. At ginagawa nito yung lahat para hindi man ako mapatay. At least, masira daw neto yung buhay ko. Sa totoo lang, naiisip ko nung mga panahon na yun na deserve ko kung ano mang nangyayari sa akin. Gamit yung papel at ballpen, tinanong ko yung albularyo kung ano yung pwede kong gawin. Sumagot naman ito. Simple lang, humingi ka ng tawad sa taong nagawan mo ng mali, patay man o buhay. Magsimba ka tuwing linggo, matuto kang magdasal, humingi ka din ng tawad sa Diyos. Magkumpisal ka at baguhin mo yung mga mali mong gawi. Sinunod ko naman lahat ng sinabi ng albularyo. Matapos nga yung lagpas 1 buwan, bumalik na yung boses ko. Pero wala na akong nabalikang trabaho. Dahil doon, back to zero na ako. Kahit yung kotse ko, nabenta ko. Kinailangan ko din na bumalik sa poder ng mga magulang ko habang wala pa akong bagong trabaho. Piling ko nga kahit nagsisisi na ako sa lahat ng nagawa ko kailangan ko pa din talagang tanggapin yung karma ko. Pero kung meron nga akong dapat ipagpasalamat, yung kahit paano, buhay pa ako. Tsaka yung never ko na uli nakita yung multo ni Ian. Sa ngayon, call center agent na uli ako. Pero province-based, tsaka di ganun kalaki yung sahod, hindi katulad dati. Pero pasalamat pa din naman ako. Kahit paano nabigyan ako ng chance para magbago at magsimula uli. Hanggang dito na lang yung kwento ko, paring RJ. Sana kahit paano nagustuhan ng mga listener mo. Ingat lagi mga kababata at God bless.